Breaking news! Rose Martin, sikat na TikTok influencer and CEO of beauty products, nadali ng scammer at natangayan ng 500,000 sa isang iglap lamang sa kanyang bank account noong Monday, November 20, 6 p.m. Kaya sa lahat ng mapera at mayroong bank account, huwag basta-basta mag-click o magbigay ng OTP kanino man. Pero kahit anong pag-iingat ang ating gagawin, minsan talaga guys, mas tuso ang mga hackers at scammers. Kaya tulad na lang sa issue ngayon na kinaharap ni Rose Martin. Pakinggan natin guys ang kanyang buong detalyeng paglalahad. So ayun guys, nawalan ako ng 500,000 sa BPI ko. So ganito yung nangyari. Meron akong online banking ng BPI, checking account ko yun, pero wala akong ATM card. Never kong nakuha ang ATM card ko ng BPI. Then nagulat ako guys, bigla may nag-notify na BPI, device registration successful, you may now log in to the BPI mobile app using your Flare S7 device. So basically guys, is Cherry Mobile siguro yung phone, which is naka-iPhone 15 Pro Max ako, tapos parang napalitan yung naka-login device sa aking online banking ng Cherry Mobile. So at first, akala ko may nag-send lang sa akin ng pera, kaya hindi ko napansin yung notification na yun. Pero nung tinatry kong i-access yung aking online banking, eto na siya, account disabled. You have exceeded the maximum number of invalid attempts daw. So, BPI ko kasi guys is naka-face detection lang ako, face login. So, basically hindi ko na kailangan mag-type ganun. Ito na ma-open yung aking BPI account, yung online bank. Kaya ang ginawa ko nung nakita ko na nalagin siya sa Flare S7, tumawag na agad ako sa BPI para i-hold, i-lock na yung mga account ko, i-block na lahat. At doon ko na-confirm guys na nawalan na ako ng 500,000. So nabawasan na yung account ko ng 500,000. So kung makikita nyo, tinransfer niya East West Rural Bank 50,000. Ayan, napakarami niyang transaction as in 50k, 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 50k hanggang makaabot ng 500,000. And as you can see guys, yung limit ko na 20,000, ginawa niyang 500,000 sa pagka-transfer. Kaya siya nakapag-transfer ng 500,000 sa isang iglap lang. 6pm niya ginawa ngayon. Ayan, November 20, 2022, 6pm niya ginawa as in. Yung 20k na limit ko, ginawa niyang 500k. Pero dahil nga kung tutusin, engot pa rin siya dahil transfer niya yung sa East West Bank or Rural Bank. So, kagaya yan ng mga bank like BPI, mga ganyan. So, basically, may mga information siya doon. May ID siya na present doon para magkaroon siya ng bangko. May mga picture siya doon and so on. So, ngayon, nakikipag-coordinate ako sa attorney ko, sa BPI San Pablo, sa aking branch of account, ayan, at sa media, ayan, pati sa GMA, marami na po akong kausap, marami nang lumapit para sa interview about dyan sa nangyari, at naka-coordinate na rin po ako sa kakilala namin sa NBI. So, ayan guys, alam mo, para sa akin, medyo maliit lang yung 500,000, pero syempre nalulungkot ako dahil talagang wala akong kinalaman, never ako nag-click ng link, never ako nagbigay ng OTP kung kanino dahil di naman ako engot. At ngayon mag-hire pa ako ng attorney, magkano na naman ibabayad acceptance fee, pero wala, okay lang yan. Gagawin ko yun para madala ka kasi mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na ganun. And eto pa guys, tumawag ako sa BPI hotline. Ang sabi nila sa akin, nilak na raw nila yung ATM card ko, which is wala akong ATM card dahil nga checking account lang po ako. Tapos nag-online banking lang ako. Ginagamit ko yung BPI. Online banking, check lang, ganyan. Wala po akong ATM na mismong physical, yung parang hinahawakan mismo. And ngayon, sabi sa akin nung sa hotline, mapapalitan lang daw yung cellphone number na nakalink sa aking online banking kung i-insert daw yung mismong ATM card sa ATM machine. Tapos pinalitan yung aking number. So basically, wala nga akong ATM card. Never kong nakuha sa BPI San Pablo. So wala po akong hawak na ATM card ko. Ngayon tumawag ako sa BPI San Pablo ngayong gabi sa kontak ko doon. And sinabi ko nga yung incident yung nangyari. Ang sabi nila sa akin, hindi daw sure kung mababalik sa akin yung pera. Pero mag-i-investigate daw sila. And ayun, tinanong ko sila. Sa totoo lang, medyo nagdududa ako. Akala ko, inisip ko, sabi ko, ma'am, baka po pinaship niyo yung card ko. Baka mamaya, dahil nakita na Rose Maritan yung pangalan, baka yung rider ka mo, naging interesado at hindi sa ka diniliver. So, di ba alam niyo naman guys, na sa mga cards, pagka bago, may mga pin doon. So, kahit sino kung bubuksan mo yun, makikita mo yung pin, activation, ganyan, insert mo sa ATM machine. Pero sabi sa akin ng BPI San Pablo, wala daw silang siniship na mga cards dahil for pick up lang daw sa kanilang branch. And doon naisip ko, sabi ko, paano nga mangyayari yun? Hindi ko po na-pick up yung card ko ever. So never ko nahawakan yung BPI card ko. And sabi sa akin ng BPI hotline is the only way to change your cellphone number linked to that account, online banking, ganyan,
Eh, ang ATM card nga daw. So, doon na, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero, kayo, ano sa tingin niyo? So, ayan, nakakalungkot lang. Kasi sa akin, alam niyo naman kasi as CEO ng Rosmar Brand, so hindi na sa akin masyadong mabigat yung 500,000. Medyo naging thankful pa nga ako kasi hindi sinimot yung laman. Medyo naging thankful pa ako kasi hindi niya tinransfer BPI to BPI. Kasi biggest transfer ko dati is kahit na 40M is kaya. So, di ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero syempre, mabigat din sa akin yun. Malungkot din ako. Pero ang iniisip ko guys is what if sa inyo nangyari? What if sa katamtaman lang? Kumbaga parang, alam niyo yung pinaghirapan na pera. For example, ikaw as simpleng mamamayang Pilipino na meron kang ipon ng 500,000 na sa isang iglap na wala. Yun na lang yung savings mo, yun na lang yung ipon mo. So, ayun, nakakatakot lang. Kaya bukas, pupunta ako sa BPI dito sa Tagaytay. Kasi medyo malayo yung branch of account ko sa BPI San Pablo. Pupunta ako ng BPI Tagaytay para withdrawin na lahat ng laman nun. Pina-hold ko na siya ngayon and so on para wala na madagdag na transaction dun sa 500,000. Tapos, withdrawin ko na lahat, ililipat ko na sa BDO ko. So, ayun, nakaka-stress lang. Alam niyo, buntis pa naman ako. So, hindi ko na dapat ipopost, pero syempre for awareness, kasi nakakatakot. Paano kung sa inyo mangyari? Paano kung pinaghirapan niyo yung pera, dugot, pawis, tapos ganyan lang yung mangyayari sa inyo? Diyos ko po. Akala ko secured yung pera ko. Okay guys, ang masasabi ko lang, we must spread awareness. Mag-ingat at magmatsyag, huwag natin palampasin at huwag itolerate ang ganitong pangyayari. Sana mahuli na ang posibleng gumawa nito. Baka naman inside job. O baka naman isa sa mga empleyado ng bangko ang gumawa nito at nasa kanila ang ATM ni Rosmartan. Just saying. Guys, sa dami pa naman ng pera at ma-influensya si Rosmartan. Sigurado mahuhuli at mahuhuli ang gumawa nito. Pero, paano kung pinaghandaan talaga ito ng tusong scammer? What if guys, kahit ang transfer ay bank to bank from BPI to S-West or some other bank? At kung nai-registered or kung ang tuso talaga ang scammer at fake din ang account na na-enroll nito sa kahit saang bangko? Guys, what if peke din ang mga dokumentong sinabmit sa bangko? Mababawi pa kaya ni Rosmar ang talagang naitangay sa kanya na 500,000? Guys, safe pa kaya ang mga savings account natin sa bangko sa pagkakataong ito? Ano ang hanas nyo or ang kuda nyo tungkol dito? Tara guys, pag-usapan natin yan sa comment section below. Once again, Junes the Great here and thanks for watching!